monthly presents. Ilang percent ako? Wala ka rin ako na. Sexy naman ang ano. Ang nasa banyo ka. May video ko dito. Ay, video daw. Sa video daw. Ay, bakit? May video daw. Ayun na. Okay, let's Lord prepare. God, maraming salamat sa buhay po ni Sister Chubby, O Lord God. Lord, pagpalain mo pa ako pagkatawa sa Lord Jesus. Nagiging blessed po siya sa aming buhay, Lord God. Lord God, alam po namin, Lord God, Jesus, hindi po siya sa iwanan. Lord God, tumuyan ang nagaging presentation ng Lord God, Jesus. Lord, labay mo po siya. Ikaw po ang sana, Lord God, Jesus, dumali po ang iyong banal na espiritu sa kanyang buhay, Lord God. Maging pagpapala po siya sa bawat sa amin nila, Lord God. Lord God, ikaw po ang mag-provide lahat ng mga sasabihin niya, Lord God, Jesus. Lalo po siya, panghawakan ng kanyang hila, ang kanyang puso, ang kanyang isipan, Lord God, Jesus. Lord God, sa'yo po namin hinihiling, Lord God, ang inyong patnubay para sa kanyang, Lord God, Jesus. Lord, turuan mo po kami maging pagpakumbaga, Lord God, Jesus. Lord, ikaw po makita sa bawat isa sa amin, ikaw po makita sa buhay ng Lord God. In Jesus' name, God, Amen. Amen. So tayo mag-uumpisa sa kasama sa tayo pinanganak. Kasi kumula na buhay natin. No, pinanganak tayo kumula na. Ginawa tayo ng nanay at tatay natin. Di ba, yung sinabi, sabi nila, pag pinanganak daw tayo, ano yung kanta ni Fred Aguilar? Silang Pakasakit sila. Di pala iiwan yan tayo. Ayun pala. Di ba? Yung sa iba. Sa akin nangyari kasi yun. Ngayon ang topic ko kung paano tayo mag-umpisa ng buhay. Dahil simula maliit pa ako, naghanap na ako ng kaligayahan ng buhay. Yung mic ko, mga Ganang mic to. Ganda naman ako. At nagising ko na, looking for love and happiness ang topic ko. Sino sa inyo? Tatanong ako sa inyo. Sino sa inyo naghahanap ng pagmamahal at nakaligayahan sa buhay? Pwede mo magkakas mga kamay, sino ang hindi? Say amen. Amen. Toto. Bueno, are you ready to hear my presentation? Pues, empezamos. Andito na. Tatlong lingwa. Nagkasama ka yan? Kling na uli. Ayan na. Andito na pala. In 15 minutes, ikakat ka sa camera, ha? Andito na. You have 15 minutes. Ay, kasi nandito na. Basahin ko na lang naman. Simula na isilang ako sa mundong ito, di ko alam kung bakit. Pero wala na tayong magagawa. Dito na tayo. Pero, di ko makita kaya nila sa akin. Pero, tapos iiwan lang tayo at bahala na tayo lumaki. May tatay man o nanay. Hindi ko pwede yan. Nagpalaki sa akin lola ko. Lola lang din pala magpapalaki sa iyo at lalaki kang may kapatid ng mga lalaki na ipag. Lumaki ko ang mga kapatid ko, puro lalaki. Puro lalaki, nag-iisang babae, plus yung tatay ko. Na lumaki ko, ako naglalaba, nag-aaral lahat, nag-iibis. Sulat ko. Sa madaling salita, lumaki akong looking for love and happiness. At hanggang nakilala, at hanggang I met my husband, walang trabaho, pero ayun, nakadalawang anak din kami. Akala ko yun ang love and happiness. Pero di pala. My father was died at sinisi ko ang asawa ko. So, naghiwalay kaya after that, nakilala ko pala. And then, kasi iniwan kami ng nanay ko pala maliit pa ako. 3 years old. Hanggang pala kaya sa amin lola. And then, nakilala ko ang nanay ko, 70 years old ako. Medyo gumanda buhay namin dahil ang nanay ko nagtrabaho sa pamilya ng mga Espanyol na tagaluto, gano'n. And then, yung amo niya, nagtayo na siya sa Makati. Ginamit kami para magtrabaho doon. Nagtrabaho ako sa 50 years sa Pokemon Sir sa Makati. Gumanda buhay namin. Ako nagtrabaho, in total,
Ako nag-support sa pamilya ko. Hanggang sa father ko, ganyan. Hanggang sa namatay na nga. May ipinasa akong attendance. And then, ginawa ko ng nanay ko dito sa Espanya. Alam mo kasi yun ang mag-appear sa certificate. Tama ba yun? Tama. Nung dinala ko dito, swerte naman nga, na dumating sa buhay ko ang nanay ko, dinala ko sa Espanya, dito na nagulo buhay ko. Sure ka na lang. At kinuha ko, akala ko happy na rin ako. At kinuha ko, akala ko happy na ako kasi nangarap din ako na makapag-abroad para makapag-asawa ng estranghero. Di ba lahat tayo nangangarap makapunta ng abroad para makakuha ng estranghero, makapag-asawa ng misyonaryo? No. No! Para sa kanya yun. Sa kanya yun. Pero marami din nangangarap ng mga kaibigan ko na siyempre mali pa tayo, pobre tayo, ganyan. Ay, ang sarap mag-abroad dahil lagi tayo nakarinig nakapag-asawa ng ganito, ng gano'n. Lumanda buhay nila, no? Nangarap din ako para makapag-asawa. Hindi para mag-chimay. Hindi para mag-chimay. Natupad naman. Ang kaso, nailab ako. Akala ko nakita ko na ang happiness ko sa buhay. Pero mas sakit pala dahil masakit pala magmahal. Nag-umpisa ako magtrabaho sa Espanya. Nag-intern ako. Nag-intern ako. And then, nakilala ko ang isang Espanya. Akala ko, nailag ako. Iniwan ko yung trabaho ko. Dahil sa kanya. Tumira ako sa kanya. And then, akala ko, natakpuan ko na yung happiness at love ko sa buhay. Ang nangyari, nagsasama nga kami, pero mas mahal niya yung ordinador kaysa sa akin. So, ang ino-ordinador niya, yung ordinador. Inulis na ako ang ordinador. Akala ko, masaya na ma'am. Kada anyo, bakasyon, lahat, kain sa labas, lahat na ikot ko na kain sa Espanya. Pero, after almost years, 5 years or 6 years, hindi pa rin ako masaya. Nasira buhay ko, ang pamilya ko, in total, lahat ng pamilya ko walang alam sa akin, hindi nila alam kung nasaan ako. Nandito ako sa Espanya, paganyan-ganyan lang ako, pero sinusuportahan ako. Hanggang sa nag-iwalay kami. Sinuportahan pa rin niya ako, hinanap niya ako ng habitasyon. Siya ang nagbabayad, pinapakain niya ako. In total, wala akong trabaho. Almost 8 years, so I was it. Ang sarili ko, pabanding-banding lang, bahala na, manyana, buhay ka pa, manyana, buhay. Sino kaya papatay sa akin? Naghahanap ako ng papatay sa akin. O di kaya ako papatay. Ganun na naman, ano? Basta everyday ganun. Hanggang sa minsan nagpupunta kami ng bakasyon na mag-hotel kami. 18th floor, imagine nyo. Kaya-kaya nyo, kung kaya nyo magpakamatay, dahil gusto nyo na tapusin ang buhay nyo, 18th floor. Pero, may nagpo-control sa akin. Hindi ko alam kung sino dahil kahit dito sa Madrid, sa metro lang. Titira lang ako. Pero kontrolado pa rin. Hindi ko alam kung sino may nagpo-control sa akin. Ayaw niya pa akong mamatay. Ayaw pa niya akong kunin. Hanggang sa binigay ko na pati kay Satanas ang buhay ko. Kasi nangyari din yun sa akin. Bahala na sa akin. Kung gusto mo akong magpakasama, papatay ako ng tao. Ano? Para magkapera o mag-hold up. Pero, ewan, hindi ko alam. Basta ang nangyari sa akin, control. May nagpo-control sa buhay ko. Na huwag mong gawin yan. Ito yung gusto kong gawin. Sa metro lang. It's very easy to kill yourself. It's very easy. If you have force, sabi nga sa Espanya, if you have fuerza. If you have, porque sa Espanya, maraming pumapatay ng asawa, maraming balita. Ang nagpagtataka ko, bakit sila nagagawa nila? Bakit ako hindi ko magawa? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Bakit? Bakit gusto niya? Wait a moment. Bakit gusto niya akong mabuhay? Hanggang ang Pinas. Maraming pangyayari sa buhay ko na milagro na talagang ayaw pa niya akong kunin. And then, meron akong best friend sa Pilipinas. And then, di ko na
pakita mga picture. Yung best friend ko na yun, hinanap ako hanggang sa embahada para lang malaman yung mga anak ko, pamilya ko, wala naghahanap sa akin. Pero yung mga anak ko nagtatanong. Dahil wala silang malaman kung nasaan ako, kung buhay pa ako, napabayaan ko mga anak ko. Hindi ko alam kung nag-aaral pa sila, kung napaalis na sila sa bahay nila, sa bahay namin, kung natanggal na sila sa... Kasi hindi naman namin sariling bahay. Ano kasi yung bahay na yun, yung sa government, dahil inaalis na isa-isa yung mga... malayo-layo pa naman kami sa highway. So, in total, nandun pa rin yung bahay namin. And then, nung magising na ako, si Lord na siguro, kinatok na niya ako. Yun, first time na tinawagan ko na yung mga kaibigan ko, yung first time na kinontak ko na sila. Awa naman ng Diyos yung mga anak ko pang buhay pa, ayos naman ang buhay nila. Hanggang sa naghahanap pa rin ako ng kaligayahan sa buhay, maraming nagdaan sa akin na buhay. Maraming nagdaan. Hanggang si Jesus, ang pag-ibig pala, Amen. at ang pagmamahal, at ang kaligayahan sa buhay, ay si Jesus lamang. Amen. Sa atin ang magandang pamumuhay hanggang sa ngayon. Sa piling ninyo ng bahay na ito, nila pastor, Hallelujah. Amen. hanggang sa nangyari ito. At yung isa pang nangyari na pinalis ako sa bahay namin, na dapat isang linggo nga ako magbabalik presentation, hindi na dahil sa Panginoon. Aalis na ako. Pero dumating ngayon itong nagpapaalis sa akin at gusto na kunin lahat ng gamit ko sa bahay. Pero sabi ko, wala akong pera para kunin ko yung mga cosas ko. At isa pa, hindi ko kaya maglipat ng mag-isa. Ang sabi ngayon sa akin, sila na ang kukuha, sila na ang magbabayad. Wala sa isa kong problema. Yes. Lahat ng biyaya na binigay sa akin ng Panginoon, Hallelujah. dahil sa binigay ko na lahat sa Kanya, ang lahat ng Yes. buhay ko at kaluluwa para sa Kanya. Amen. Pati buhay ng pamilya ko, lahat ng mga kaibigan ko. At hanggang meron akong masisig Hallelujah. na mga kaibigan ko na kung Amen. pwede kong kunin sila lahat Yes. para makilala nila si Jesus. Kung ano ang ginawa nila sa akin sa muling pagbabago ng ating buhay. Para matakpuan ang kaligayahan at pagmamahal. Kay sa Jesus lamang. Amen. Hanggang na lang wala na ako yung masasabi dahil kung ibibigay ko man ang mga ito, ang itsura, ito lang ang makakapagpatunay na ginamit ako ng demonyo. Ang itsura ko dito. Pastor. Hindi, kasi nakita ko nga eh. Ipasa. That was her before. And look at her right now. Wow. Pakipasa. Nakita siya, hindi ko alam bakit mga nakalabas siya. Yan ang ginamit ko, pastor. Yung Bible, sa pasaporte ko kasi yung passport ko. Nangyari. Ano yan, dice? Dalhin mo dito. Abel. Photogenic naman. Umuwi ako sa Pilipinas, pero hindi ako makauwi sa Pilipinas dahil wala akong passport. Ang gusto mangyari, umuwi ka na sa Pilipinas, wala ka namang ginagawa sa Espanya, ginagawa mo lang akong hotel, ginagawa mo lang akong pauuwi niya na ako sa Pilipinas. Sabi ko, hindi ako uuwi dahil nga sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko siya pwedeng iwan. At hanggang, sabi ko. Pero hindi, wala ka namang ginagawa dito. Kailangan bumalik ka sa Pilipinas. Wala akong pasaporte. Sabi niya, ayusin mo ang papeles mo, ayusin mo ang pasaporte mo, ako ang magbabayad. Kaya, nung makita ko yung itsura ko, sabi ko, hindi ito ako, iba ang itsura ko. Parang may gumamit sa akin ng taon ang binilang ng umaano sa akin. Pero ang talagang kaligayahan na hinahanap ko, nasa Panginoon lamang. Amen. Siya lang ang lumutas lahat ng problema ko. Hallelujah. Maraming salamat Jesus, sa Diyos, at sa inyong lahat, at sa pamilya nito. Muli tayong babangon at ibibigay sa ating lahat ang kaligayahan at pagmamahal. Si Jesus lamang at wala nang iba. Hallelujah.